Thanks be unto God who gives us the victory. The Lord has done great things for us. Gaano po kalaki ang inaasahan niyo po sa araw na ito, sa ating pong grandiose celebration? Amen. Alam naman po natin, nakita natin, saksi tayo, naranasan natin yung naganap at nangyari po ng first day, second day, lalo na po ngayon. Ito po yung pinaka-dakilang magtitin. Na po ang inyong mga problema. Bakit po? Kasi nandito ang Diyos sa ministeryo ng Jesus Our Shield na handang magpahayag ng kanyang sarili para tapusin ang inyong mga problema. Hallelujah! Praise God! Our victory is settled in heaven forever. Father, glorify thy name. I am with you always. We are born to win. Born from the heart of God. Walang pinakamagandang lugar sa buong mundo kundi presensya ni Jesus sa oras ng himala. At tunay nga na itong ministeryong ito, kitang-kita natin yung kanyang kaibahan. Kitang-kita natin na yung mga tao sa lugar na ito at lahat ng naabot ng Jesus is Our Shield ay kanilang pag-ibig at yung kanilang dedikasyon na hindi lang sinasabi, kundi pinaglalaban, pinatutunayan. Yes. Ito na po yung kaganapan na sinabi ni Tatay Apostol, ang Jesus is Our Shield, worldwide ministry, ang pinakamayaman sa buong mundo. Woo! Hallelujah! Bago ang lahat, congratulations, man of God, sa iyong matagumpay na pamumuno ng ministeryong ito, na kung saan, kung wala ka, wala kami. Kung wala ang pundasyon ng Living Like Jesus, saan kami pupunta? Dahil sa pagsunod at pag-ibig mo sa Diyos na walang hinangad na kapalit, ito kami ngayon, Live Like Jesus. Masarap po na maglingkod po sa Panginoon. Ano man po, saan po tayo makarating, saan po tayo mapunta, yun lang po. Wala kaming ibang masasabi kundi magpasalamat na magpasalamat sa Panginoon. Dahil po sa buwan ni tatay at nanay na humamon po sa chosen family sa ating pong mga buhay. Kaya tatay, nanay, maraming salamat po sa inyo pong mga buhay. Dahil po, we will finish the will of the Father. We love you. Nga na yung sinabi ng Diyos sa buhay ng kanyang lingkod that preach the truth and I will save millions. At isa tayo doon sa naabot, na ligtas, na bago, gumaling na pagpala sa pamamagitan ng ministeryong ito. Jesus is Our Shield worldwide ministry. God is with us. Tunay nga yung walang kaalaman, yung walang naunawaan, yung walang pinag-aralan, yung walang naintindihan, kayang-kayang gamitin ng Diyos. Kagaya ng mga apostle. Acts 4:13. They are unschooled, they are unlearned. Ang pinakamahalaga, yung Panginoon. At yun talaga po yung nabugaran sa ministeryo nito. Alam niyo ba kung bakit ganito ang ginagawa ng Diyos sa ating kalagitnaan? Pinagsama-sama ng Diyos at nagsama-sama ang mga totoong puso, totoong nagmamahal sa Diyos, na walang ibang gagawin ang mahalin ang Diyos at mahalin ang ating kapwa. Kaya grabe po, palakpakan po natin ang Panginoon. At yung liwanag na yun na nakatuon sa inyo, grabe po talaga. Pero kung gusto mo mabuhay na masaya, kay Jesus ka. Dito lang naman kami para makaisa sa kagalakan. Ministering ito'y naging biyaya, pagpapala sa buong body of Christ at sa lahat ng tao na nangangailangan ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Yung sabi po ng Isaiah 26 verse 3, the Lord said to you,
na kung inyong ilalagay ang inyong puso at isip sa Kanya, ay bibigay niya sa inyo ang 24/7 perfect peace. Sa gitna po ng magulo, problemadong mundo at kapaligiran inyong kinalalagyan. Hindi lang siya man of God, maraming tinawag, maraming pinili. Pero nakita natin ang uniqueness ng calling ng ating tatay. Very unique. Very unique. At kami po'y nagagalak natutuwa. Yung buhay niya, of course, kasama na rin ang ating minamahal na nanay. Walang kaparis, walang katulad na nanay. Una ng pag-ibig, kalinga, malasakit sa aming mga buhay. We have seen their lives, their determination. Yung pag-ibig ng ating tatay sa Panginoon, pag-ibig niya sa mga kaluluwa, ang kanyang integrity, ang kanyang malalim na kabanalan ay very contagious. Nakakahawa. At ang naging daan para kami ay sa kahabagan ng Diyos, sumunod kung paano niya sinusundan ang ating Panginoon. Magtatagumpay po tayo. Hindi natin kailangan mag-struggle. Why? Meron po tayong nakitang tao, isang ehemplo. Hinubog ng Diyos sa karanasan tungo sa tagumpay. At kung sila'y nagtagumpay, tayong lahat din ay magtatagumpay. This is the grandest celebration of Jesus is Our Shield. Worldwide Ministries, 34th year Living Like Jesus anniversary. Thank you for concentrating your heart, your mind to the Lord. At dahil sa pasya mong yan, ang Pilipinas, taga-orasan ng himala. Amen! Praise God! Hallelujah! Alam ko po na tayo pong lahat ay excited na sa araw at oras na ito. Kaya itaas po natin ang ating mga kamay as we welcome the presence of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Nanagtakda ng dakilang bagay sa ministeryo ito sa kanyang pagdiriwang sa oras at araw na ito. Maraming salamat po, Diyos. Nagtiis ka sa amin. Maraming salamat po, Diyos. Hindi mo kami sinukuan. Greatest! Open Heaven Heralding 34th Anniversary! Jesus is our shield! Worldwide Ministries! Woohoo! Hallelujah! Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil pumunta po ako sa tamang tao, tamang ministeryo. At ang maganda po sa nangyari sa buhay ko ay tinuruan po ako ng apostol na magmahal sa Panginoong Hesus. Maraming pong salamat, tatay, nanay. Mahal na mahal ko po. Sa puso ko, tinuring ko po talaga yung totoong magulang. Kung wala po kayo, sa bawat panalangin, personal, corporate, ano yan ang makawan. Alam nila kung paano ko po pasalamatan ang buhay po ninyo. Dahil wala si Pastor Halil. Kung wala, una sa lahat ang Diyos na nagtayo't nagtindig ng kanyang lingkod. Nasabi ko nga, Lord, asan ako ngayon? Kung di ako nakarating sa tatay ko. At di ako nagsisisi, tinakwil man ako ng 7 taon ng nanay ko dahil maaga po ako nawalan tatay.
Pero hindi po ako nagsisi. Ano na po ngayon, yung buong pamilya ko, kasama ko na po sila naglilingkod ngayon. Kaya congratulations po, nanay, tatay. Hindi po nasayang yung pong pagpapagal. Salamat po sa inyo pong mga boy kasama po ng chosen family. Kaya congratulations, grandes, glorious 34th year anniversary. Jesus is our shield. Worldwide Ministries. To God be all the glory. Tunay nga po na ang buhay ng mga lingkod ng Diyos ay ehemplo sa ating pong buhay. Mahirap mag-backslide ang isang pastor, isang Kristiyano, kung ang puso't isip mo itunoon mo sa aral at turo ni tatay. Hindi ka pwedeng maglaylo sa ginagawa mo kung ang puso't isip mo'y nakatuon sa aral at turo ni tatay. At huwag kang mag-alis ng mga mata mo sa buhay ng lingkod ng Diyos. Dahil kitang-kita natin yung buhay ng Panginoong Hesukristo sa buhay ni tatay at ni nanay. Amen po ba? Your faith in God is the key. So, sabi po ng Panginoong Hesukristo, dahil siya po ay bababa na anumang araw at anumang oras, siya po ay humahanap po ng pananampalataya. Kanino po siya humahanap ng pananampalataya? Of course, sa inyo pong lahat. Bakit sa inyo pong lahat? Dahil kayo po ang mga anak ng Diyos. The life of Jesus Christ is your very life. His faith is your very faith. Exercise it now. Marami kayong nasayang noon. Pag na po natin sayangin ngayon. And faith is now. Because faith is now. Glory, blessing, wealth, riches, open heaven is now. Hindi po natin responsibilidad na buhayin yung ating mga sarili. Hindi natin responsibilidad o obligasyon na tulungang buhayin yung ating mga sarili. Hindi natin responsibilidad at obligasyon na paghirapang buhayin yung ating mga sarili. Hindi natin responsibilidad na mag-aalala sa mga pangangailangan. Responsibilidad niya po yun. Wala po siya isinugong mga anak niya, mga lingkod niya at mga hinirang niya na ginutom niya, pinabayaan niya. Ipinangako niya na lahat ng isinusugo niya ay hindi niya papabayaan. Ang tangi po nating responsibility ay gawin yung inatang niya sa atin. Ni atin pong responsibilidad ay ikabuhay ang katotohanan ng ating paghahirang ng pananahan niya sa atin at yung ipinapagawa niya sa atin. Hindi po ganito yung itsura ng dwelling place nung 1 week before dumating po kami, nag-ocular kami. Punta po ako. Pinicturean ko po lahat to, isa-isa. Ma, kita mo to? Kita mo yan? Hindi sa pagiging walang faith, nanay. Nagiging practical lang po ako. Dahil kinakailangan po to sa atin tungkulin. Kinakailangan tignan ko lahat yan. Hindi pwedeng hindi ko tignan. Kita mo to ba? Kita mo yan? Kita mo yung mga aircon? Nakita mo yung carpet? Nakita mo yung tiles? Wala ka nakikitang carpet. Wala ka nakikitang tiles. Wala ka nakikitang kisame. Wala po akong nakikita itong mga lamesa, mga upuan. Ma, anak, hindi mo ba kilala kausap mo? Makilala kita ha. Nanay kita eh. Sa lahat nga ng nanay ko, ikaw yung pinaka-paborito ko kasi nag-iisa ka lang eh. Sabi ko pong gano'n. Gulat na gulat po ako. 1 linggo na lang po bago mag-anniversary. Wala pang nauumpisahan na practice. Wala pang nauumpisahan na vlogging. Wala pang nauumpisahan na brochure. Wala pang nauumpisahan na layout. Wala pa po lahat. 1 linggo na lang. Sa loob po ng 3 araw, tinapos po lahat ng Diyos.
Ang ministeryong ito ay nagpatunay at nagpatibay sa ating buhay at pinakita ng ating Amang sumasalangit at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Siya ang may-ari ng ministeryong ito. Amen po ba? 3 dekada, 4 na taon. Habang nagsasalita ang mga anak ng apostol kanina sa ating kalagitnaan, punong-puno ako ng pasasalamat sa buhay nila pababa sa inyong lahat. Dahil damandama ko ang pagtitiwala nyo sa aming buhay sa pamagitan ng inyong pag-ibig at pagmamahal. Hindi nyo inilintana kung anong lugar o layo ang inyong pinupuntahan. Basta alam nyo kung nasaan ang Diyos kasama ni Tatay. Tamang turo, tamang aral, tamang ministeryo, tamang tagumpay. Marami pong victory. Marami pong nangyaring victory. Pero nag-iisa lang po ang victory po ng living like Jesus people. Alam niyo po kung anong tawag sa victory yun? Eternal victory. Lahat na sinasabi ng man of God, pag binaon natin sa puso't natin buhay, kumapit tayo ng husto dyan, kahit anong mangyari, magtatagumpay ka. Hindi na lang Pilipinas ang gustong iligtas ng Panginoon. Gusto na niyang abutin ang buong mundo. Gusto na niyang ilagay ang tamang turo sa lahat ng TV station. Na bago dumating ang deception, kailangan malaman natin na ang turo ng Tatay ay dapat ipamuhay natin. Ang tamang kaligtasan ng mandate, yan ang dapat. Ang kaligtasan, ang salvation unto perfection. Hanggat may himala, walang pagkukulang ang Diyos at hindi magkukulang. Hindi ko po sinabing baka kayo po ay palarin. Ang sabi ko, hinahabol kayo. Hindi ko po sinabing baka kayo po ay mabless at mukhang mabibless. Ano ang sabi ko? Kayo po lahat ay aalis ditong hinahabol ng biyaya. Kayo po ba ay naniniwala? Kung naniniwala kayo, bakit yan lang yung expression? Kung naniniwala ka, bakit hindi ka sumisigaw? Hindi ka tumatalon? Hindi ka pumapalakpak? Dapat ka umiikot ka pa? Dapat hindi ka maawat na kagalakan kung naniniwala ka? Remember the Lord your God and the Tatay.